hindi lang isa, from different walks of life that they are using this. I have observed this na qualities ng mga successful people. Sa pangatlo kong negosyo ngayon ay hindi naman dahil sa ako'y magaling kaya ito'y gumagana. Ang pagkakaalam ko, I have observed noon na ano kaya yung ginagawa ng mga successful people, ano yung mga technique nila, ano yung mga diskarte nila. Yun, doon ako nagtataka kung paano nila pinapagana yung kanilang mga negosyo. Kaya I have observed first in the Bible, I have observed kung paano nila ginagawa na maging successful yung mga mission nila, yung mga atas ng Panginoon sa kanila, ano yung mga ginagawa ng mga tauhan sa Bible, yung mga pinili ng Panginoon. Mostly, hindi ko tinitingnan yung mga sinasabi nila, kundi inobserve ko kung ano yung mga ginagawa nila. And one thing I have observed ay kahit na may atas na ang Panginoon, ay hindi pa rin sigurado na matutupad or mangyayari yung atas ng Panginoon sa isang tao. For example, sa command ng Panginoon na ilabas ni Moises yung mga tao sa Egypt, yung mga Israelites sa Egypt ay gusto niyang ilabas, and they should go to the promised land sa Canaan or sa Israel. But many times the Pharaoh refused to let them go, and I think kahit alam na natin kung ano yung gagawin natin, kahit na alam na natin kung paano gawin yung ating gagawin, may mga challenges talagang darating. And I think I have observed this na qualities ng mga successful people. Sabi ko nga, kahit binasbasan na ng Panginoon ay may challenges pa rin along the way. And I have watched the people from different walks of life that they are using this. Na-observe ko and I have studied na meron silang isang pagkakatulad. Hindi lang isa na pagkakatulad, kundi may mga character, may mga attitude sila, or may mga mindset sila na pagkakatulad. I have observed, and I have observed na sa different walks of life, they are using this. And yung sinasabi ko na pagkakatulad, yung one thing na na-observe ko na pagkakatulad nila ay yung persistence. Kasi dalawa ng lugi yung aking naging negosyo, dalawang ng lugi na magkasunod, and I have made myself to study yung mga tao na successful, kung ano ba yung kanilang ginagawa. Naintindihan ko na kahit pa nga yung mga tao na binasbasan ng Panginoon na ito yung gagawin, it is not yet sure na mangyayari yun na smoothly. May mga challenges pa rin talagang nangyayari. Gaya ng sabi ko, si Moises in another story is in another experience, and proof is yung experience ni Paul. Si Paul ay naatasan na mag-preach sa iba't ibang continent ng mga Gentiles, and he have faced so many challenges na nawasak ang kanyang bangka or barko, nawasak ang kanyang barko. Hindi lang isang beses, kundi maraming beses na nawasak yung kanyang barko. Nakulong siya and napahirapan, napahiya. Ngunit he never refused, or he never stopped to do yung kanyang mission sa buhay, yung kanyang purpose sa buhay. And I think that one thing, persistence, is the key to any walk of life para maging successful tayo, sapagkat we have unlimited tries sa ating buhay. Minsan naisip natin na nag-fail tayo or may pagkakamali tayo. Ngunit I have studied life and I have observed life. For example, si Madam Gloria Macapagal Arroyo, yung dati nating presidente dito sa Pilipinas. He have failed na convict siya sa kanyang kaso. Ngunit tingnan nyo ngayon, nandun ulit siya sa taas or sa Congress. Ma-observe natin na talagang sa different walks of life, hindi lang sa Bible, sapagkat baka sabihin nyo na naman na because they are blessed by God. Ngunit kahit dito sa ating modern day time, this is still effective to use persistence, na kahit mag-fail tayo, we have unlimited tries, we have unlimited
time to get up and to get going again sa ating mga purpose sa buhay. Yun yung gusto kong ipahatid ngayon, that it is not diskarte or it is not credentials sa ating paaralan na nakuha natin, kahit na naging valedictorian ka or salutatorian or anything na nakuha mo na achieve mo sa school. Yung gusto kong iparating ngayon ay kahit sino ka man, you can achieve your purpose, you can achieve your goal, you can achieve your dreams in life. It's given us the ability to create the life He wanted us to be, and that is to be wealthy. Naniniwala ako na gusto ng Panginoon na lahat tayo ay maging wealthy. Wealthy in the sense that hindi lang money yung ating pinag-uusapan dito, which is what I'm telling is the true wealth of life. Naniniwala ako that it is our birthright to become successful and to fulfill the purpose na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya ginagawa ko ito, sineshare ko yung mga na-observe ko, yung mga na-aral ko na effective sa ating buhay. Akala ko rin noon na ang diskarte or yung mga sistema natin or yung mga strategies natin ang una nating dapat aralin. Ngunit naniniwala ako na ang dapat nating aralin or i-develop ay yung ating sarili. We need to have this persistence na kahit na anumang mangyari, we will get up and we will not take defeat as permanent na situation natin sa buhay, kundi ang defeat ay it is only temporary, and we should go for our dreams, we should go towards our dreams sapagkat we only live once and this is the only shot that we can have. So let us make the most of our time na gawin yung ating mga pinaniniwalaan ng masabi naman ng mga next generation na meron tayong naambag sa ikabubuti ng ating mga susunod na henerasyon. Alam ko mahirap itong ating gagawin, ngunit sama-sama tayo upang gawin yung ating mga dapat na gawin sapagkat if we don't start today, kailan natin sisimulan yung ating mga pangarap? You can say I am old or I am young or I just need to do this before doing this. I am telling you, kung ano man yung naisip mo ngayon, kung ano man yung idea mo ngayon, do it with persistence. And I think yung mga magiging failure natin ay it is a practice, experience, an experience that we can get lesson sa ating next step. Kahit kung may nagustuhan kang take away sa ating discussion ngayon, please comment mo naman sa baba kung ano yung natutunan mo, and please click the subscribe button and also the bell button para ma-notify ka kung may mga bago tayong uploads, and like this video para makita ng ating algorithm na yung ating mga ginagawang video ay nakakatulong talaga sa ating mga kapwa Pilipino, and patuloy lang tayo na magpursige sa ating mga ginagawa sapagkat all you need to have is the will to do it.